Ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos ay tunay na nagtatrabaho, tunay na nagsiservisyo sa sambayan ng Pilipino na ito ang hindi nila matanggap. Nakita ko ang katunayan na yung Pinoy talaga kahit saan mo ilagay, sisikat at sisikat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat ngayong October 9, 2024. Alam niyo po mga kaibigan, nakakatuwang tignan na kung saan sampal na naman ito sa mga tinatawag na mga DD shit. Yes, DD shit na mga kupal, mga tangat, gagot, ulol. Na kung saan pinagsasabi nila, pinapakalat nila sa kanilang mga vlogging, sa kanilang mga fake news na galit na daw ang sambayan ng Pilipino at ang mga OFW kay Pangulong Marcos. Ito po nakakatawa na kung saan pumunta po ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos sa bansang Laos, hindi po natin ine-expect na ganun ay pagpapatunay na sinasabi ng mga anti-government or mga DD shit na Laos na, wala na, galit na ang mga kababayan natin na OFW. Dito po sa video pagpapakita lamang na kung saan sa bansang Laos po, kung gaano sila katanggap, kainit na tinanggap nung mga kababayan natin na mga dakilang bayani ng kapanahunan ng mga tinatawag natin na OFW. Alam niyo po, nakakatuwa at nakakataba ng puso na kung saan kahit abala ang ating Pangulo, hindi niya po nakakaligtaan na humarap, bigyan ng pagkakataon ang mga kababayan natin na makausap sila, makamusta sila ng ating Pangulo para kung ano man ang mga kailangan nila at may mga problema, personal niya pong makuha at kanyang mapakinggan kung ano ang pwedeng maitulong ng ating pamalaan. Hindi po ito yung tipong namasyal lamang si Pangulong Marcos. Ito pong pagkakataon na to para po makipag-usap ang ating Pangulo sa gobyerno ng Laos at sa mga negosyante na maglagak sa atin bansa para pumamuhunan at magkaroon ng panibagong trabaho ang ating mga kababayan na nandito sa ating bansa. Yan ay pagpapakita lamang na isang hardworking ang ating Pangulong Marcos na kahit siya ipagod, kahit maraming paninira, kahit anong pinagsasabi laban sa kanya ng mga walang kakwenta-kwentang mga DD shit or mga anti-government, ito po ay masasabi natin na nagpapakita lamang na ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos ay tunay na nagtatrabaho, tunay na nagsiservisyo sa sambayan ng Pilipino na ito ang hindi nila matanggap. Hindi nila ito matanggap. Ang gusto nila, sirain, ipahiya ang ating Pangulong Marcos. Kaya doon sa mga bitter, umiyak na lang kayo. Pakinggan niyo po at tignan po natin ang ginawa ng ating Pangulo sa bansang Laos kasama ang ating House Speaker Martin Romualdez at ang kanyang mga kabinete na pumunta po sa bansang Laos. Kaya ipagdasal natin ang ating Pangulo na parating bigyan siya ng kalakasan, katatagan at higit sa lahat matapos ang kanyang term sa maayos na kanyang pamumuno sa ating bansa. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.
Magsitayo po tayong lahat para sa pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Panghilingang, duyan ka ng magibing. Sa kanlulubi, di ka pasisingil. Sa dagat ang tulong, sa simoy at sa langit mong lugaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw na kailan pa may di magdidilim. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Magsiupo po tayong lahat. Upang maghatid ng kanyang pambungad na mensahe, ang ating ambassador para sa bansang Laos, Ambassador Dina Joy D. Amato. Your Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady, Madam Louise Araneta Marcos, Speaker of the House of Representatives, Ferdinand Martin Romualdez, Secretary for Foreign Affairs, Enrique Manalo, Honorable members of the Cabinet and members of the Philippine Delegation, mga kababayan dito sa Lao PDR, ladies and gentlemen, good evening, sabay di. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kasama ng buong pasuguan ng Pilipinas sa Vientiane, malugod ko pong binabati ang ating Pangulo at unang ginang. Maligayang pagdating sa Laos, mahal na Pangulo. Ma'am. Malugod ko rin pong binabati ang Filipino community na kasama natin ngayong gabi. Alam kong matagal nyo nang hinintay ang pagbisita ng ating Pangulo kasama ang unang ginang. Mula pa noong nanalo dito sa Laos si President Marcos noong halalan ng 2022, hindi po ba? Yes. Yes, di ba? Mr. President, noong ako po ay nag-present ng credentials bilang Philippine Ambassador kay President Thongloun Sisulit, may higit na 2 taon na ang nakalipas. Ang una niyang sinabi sa akin ay kung gaano kagaling at karespetado ang mga Pilipino dito sa Laos. At hindi lang siya. Marami ding opisyales na Lao na aking nakausap ay pumupuri sa ating mga kababayan dito dahil sa kanilang sipag, galing, magandang asal, at mabuting pakikitungo sa kapwa. Mr. President, Madam First Lady,
it is my great honor to introduce to you the Filipino community in the Lao PDR. They are teachers, engineers, managers, welders, accountants, administrators, pharmacists, and hospitality workers. They are the men and women, girls and boys, young and not so young Filipinos who are also your best ambassadors to this country. In total, they number around 2,000, and they are represented here tonight by more than 400 kababayans who warmly welcome you on your very first visit to the Lao PDR. Ulitin po natin, isa pang masigabong palakpakan po sa ating minamahal na Pangulo. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat, Ambassador Amatong. At ngayon naman po, para handugan tayo ng ilang awiting pupukaw sa ating damdaming makabayan, isang masigabong palakpakan para sa ating OPM icon, Florante. Magandang gabi po sa inyong lahat dito sa Laos. Ano po? Ngayong gabi po ay handog ko sa inyo ang ilan sa mga awiting aking isinulat. Pero paunahan ko na kayo na huwag niyong asahan ang paggigitara ko na maging eksakto sa ginagawa ko nung araw dahil sa napilayan po ako at itong aking kaliwang baraso ay masakit pa hanggang ngayon. Nahihirapan ako maggitara. Hindi ko nga po maitaas itong aking kaliwang baraso at hanggang dito ko lang naitataas at napakasakit talaga. Dati hanggang dito ito ano. Eto na. Anyway, natutuwa po kami at nakarating kami. Ako, ika nga eh. Nakapanood ba kayo sa akin dito last year? Sino nakapanood sa akin dito last year? Wala? Kasi bagay, first time ko lang dito, ano? At kung meron po kayong gustong i-request sa mga kaibigan ay huwag kayong mahiya. Huwag nyo lang isisigaw, isulat nyo lang sa kapirasong papel at ipadala nyo doon sa address na ibibigay ko mamaya pagkatapos ko, ano ha? Para po sa inyo.